Lumipas man ang maraming taon, ang mga Koreano ay hindi nakakalimot sa kabayanihan ng ating mga sundalo sa nangyaring Great Battle of Yultong. Itinaguyod ng mga Pilipinong sundalo ang tapang at dedikasyon na hanggang ngayon ay nagbibigay ng inspirasyon. Panoorin natin ko. Ito ay ang larawan ng bahay ng isang Filipino-Korean veteran. At ito na ngayon. Ito ay programang tulungan na magkaroon ng maayos na pamumuhay ang mga veteranong sundalo at mga pamilya nito. Inisponsoran nito ng the Republic of Korea Army sa pakikipagtulungan sa Office of the Defense Attaché of the Korean Embassy to the Philippines, the PEFTOC Veterans Association, the KVA Philippines at ang Philippine Army. This is a small and modest token of our deepest appreciation to the noble sacrifice and service during the Korean War. It is a house, but it holds big hearts of our gratitude. It is a symbol, very important symbol of unbreakable bond between our two nations, Korea and the Philippines. 75 taon na ang nakakalipas nang mangyari ang The Great Battle of Yultong. At isang Pilipinas sa naunang tumulong at nagpadala ng mahigit 7,400 na mga Pilipinong sundalo. Isa dito si Florendo Benedicto ng panahon na yon ay 17 taong gulang lamang. Kagustuhan ko na nakita ko kasi sa dyaryo na kailangan ng mga magbo-volunteer for Korean War. Di nung ako nag-report na, tuwan-tuwa sila, mabutit may volunteer ng ano. Antimano, training kami agad sa Marikorea kung tawagin. Sa Marikina, yung tinatawag na Marikorea. Pasasalamat nga ako sa ating gobyernong Korea kung paano sila tumanaw ng utang na loob. Ayan sa salitang Tagalog, basta. Utang na loob ng mga Koreano, talagang bilib ako sa mga ito. Ayon nga kay Philippine Major General Ramon Zabala, ang mga pangyayaring ito ay nagbibigay ng high moral, malaking tulong sa foundation ng mga Pilipinong sundalo. Lumipas man ang maraming taon, ang mga Koreano ay hindi nakakalimot sa pagtulong sa mga veteranong sundalo, maging sa mga pamilya nito. Ito ang kanilang paraan sa pagtanaw ng utang na loob.